don't pull automatic system. Check nyo ha. May press lang tayo dito. Wow! So yan, lahat po yan automatic na. Alright, so kasama natin ngayon si Toyota Fortuner 2017 model 4x4 automatic transmission. Papakita ulit namin sa inyo yung exterior. Pasok tayo sa interior, ang engine, magte-test drive tayo at lahat ng mga features ito. Alright? So sa mga users dyan, sa mga owners, sa mga drivers or nagmamay-ari ng Toyota Fortuner na 4x4 automatic transmission 2017 model, dagdagan nyo yung mga sasabihin ko. So this Toyota Fortuner na 2017 model, ang exterior color niya is pearl white. So this is the top of the line, the V variant Toyota Fortuner 2017 model, automatic transmission. So kung makikita nyo po dito, sobrang ganda ng front grille niya, napakalaki ng Toyota emblem niya at napakakinis pa ng kanyang mga chrome garnish dito sa harap. And kung makikita nyo, mayroon na siyang add-on na Fortuner emblem dito. So ito aftermarket na lang ito, usually nabibili na po ito sa online. So ang maganda kasi nilagyan po siya dito kaya nagmamatch yung color niya dito sa front grille niya. And at the same time naka TRD na rin po ito na may TRD logo siya. And kung makikita nyo dito sa ilalim, meron siyang cover dito sa ilalim na TRD din. Yan. Yan po ang nagpo-protect sa ilalim sa kanya para hindi iwas siya sa mga malalaking bato or sumasabit. Mas mapoprotect yung engine niya sa loob. Alright? So, makikita nyo yung headlight nito, naka-LED na siya. Ito, meron siyang 4 na maliliit. Ito yung daytime running light. So, 4 yan LED. And yung headlight niya naka-LED na rin. And yung fog light niya naka-LED na rin. So, sobrang ganda sa front niya, sobrang linis at sobrang napaka-presentable at napakagwapo tingnan. So, check natin dito sa side. So, dito sa side niya, makikita nyo, loaded na rin siya ng accessories. First, we have the rain visors here, aftermarket na rain visor. Sobrang ganda. And nagko-complement siya sa color ng sasakyan kasi black and white din siya. So, black sa tint and white sa body. And makikita nyo, naka-chrome na rin ito. May chrome dito. Sa headlight niya, meron na rin siyang chrome. At dito, sa handles niya, naka-chrome na rin. And dito, meron siyang additional design dito sa baba. Meron siyang black and chrome. So, ito, aftermarket na lang ito. And kung makikita nyo yung stepboard niya, yan, in-upgrade din siya na magpaparehas ang kulay niya sa kanyang body. So, yan po, ang laki ng stepboard niya, kasyang-kasya talaga yung paa mo. So, pagpasok mo, hindi ka mahirapan sa pagangat. Yan. Matibay na matibay. Right? So, dito naman sa gulong niya, so ang size ng gulong nito is naka-ring 20 na siya. So, ano po ito? Black Rhino hard alloy ring. So, sobrang ganda at ang 4 na gulong na to nagkakalaga ng 80 to 100,000. Depende po yan sa design. So, I think ito, estimate ko nito ang 4 na to nasa 80,000 ito. And, hindi lang ako familiar kasi sabi ng owner nito, naka-lift na to. So, hindi ko lang alam kung ilan. So, siguro mga 2 inches na to ito naka-lift yung shock na. Check tayo sa likod. Dito naman sa likod niya, makikita nyo, ito, naka aftermarket na mat.
ang tawag ba nito? Hindi to mat eh. Basta yung inaapakan din siya para maiwasan din na hindi magasgasan yung body niya. And ito naka-chrome garnish na rin siya. Yung taillight niya naka-chrome garnish. Pero yung taillight niya makikita nyo po, wala po siyang basag. Even here sa kabila. At ang maganda niyan, naka-LED na rin po siya. And here makikita nyo, meron na rin siyang reverse camera. And meron na rin siyang reverse sensor. At syempre, dito sa baba, kitang-kita mo yung reserve tire niya. Sobrang kapal pa. Yan po. Baka nga hindi pa ito nagagamit. And, of course, we have here the spoiler. And the third brake light. At nasa taas, makikita mo, naka-shark's fin antenna na siya. And ito pa pala guys, tingnan nyo to. Lapit ka. Nababasa ba? Don't pull. Automatic system. Check nyo ha. May press lang tayo dito. Wow! So, yan. Lahat po yan. Automatic na. Then, at least, kapag meron kang mga luggage na ikakarga, hindi ka mahirapan na ibaba ito, lalo kung may mga hawak-hawak ka. All you have to do is to press this button again para mag-close siya. Ito lang yung mahirap. Paano kung mas maliit pa sa akin? Paano maabutin to? Buti na lang ako, abot ko siya, oh. Ayan. So, meron din ito control dun sa driver side para if ever, lalo kung papasok ka sa mga mall kasi chine-check dito sa likod. So, pwede ka mag-control dun. Pwede mo may open dun sa driver side. So, dito sa side na to, of course, makikita nyo rin, parehas dun sa kabilang side. Naka-chrome garnish na, naka-chrome handle na siya. Naka-chrome na rin ito. Meron na rin chrome dito. At ito ba pala, may chrome lining siya dito. Ito. Chrome lining po ito. Yan. Hanggang dun po yan sa kabila. Kaya sobrang ganda. And ito na rain visor niya buong buo. Sobrang ganda. And of course, yung stepboard niya. Para hindi rin mahirapan yung sasakay sa harap at hindi rin mahirapan yung dito sa likod. Kung titingnan nyo yung stepboard niya, aftermarket na po siya. Yan o, ito na yung brand niya, AOS. So, hindi na ito yung original. So, aftermarket na ito. And, ito aftermarket na rin ito. So, mga add-on na lang po yan sa kanyang body design. And, sa size, sa gulong, mga 80 or 70 to 80% yung kanyang tire tread. Alright? So, ito papakita ko sa inyo. Since this is the V variant, top of the line 4x4, keyless na po siya. So, ito yung remote niya. Yan. So, pwede ka mag-open nito without touching this. Basta andito lang to sa'yo, meron siyang button dito. Yan. Pag nag-press ka nitong button dito, unlock na siya. Pag another press, lock na rin siya. Ganun din sa driver side. Tara, silipin natin. So, meron din siyang button dito na once nag-press ka, mag-unlock na yung pinto niya. Yan. Nag-press ka ulit, magla-lock siya. And kung titingnan nyo, meron pala siyang logo ng Fortuner. I mean, meron siyang brand tatak na Fortuner dyan. Right? So, ito yung chrome garnish na yung chrome lining niya. Dyan. Check natin ang interior. So, dito sa driver seat, kung makikita nyo, naka-electronic na siya lahat. Yung control ng backrest niya, yan po. Yan, oh. Gumagalaw siya. Nakikita ba? So, ito lang yung control niya. Ang pag-recline ng upuan. And also, kung gusto mo itaas, ibaba, yan o. Bumababa ako. Sobrang baba o. Kung gusto mo naman itaas, ganun din. At kung gusto mo mag-forward, yan. And likod. So, ayan siya. And ito yung sinasabi ko kanina, meron din control dito. Doon sa pag-open sa likod. Check this out. Ayun. Okay? Ganoon din ba?
Alright, so ito naman sa engine nito na Toyota Fortuner 4x4. So this is 2.8 liter diesel engine, automatic transmission, 6-speed automatic transmission. So sobrang linis, sobrang ganda, wala pang ginagalaw, wala kang maririnig na mga abnormal sound. Radiator buong buo, yung mga fluid, coolant nasa tamang level, brake fluid, is power steering fluid nasa tamang level. Wala siyang mga leaks, wala siyang mga damages, wala siyang mga pinalitan na mga parts, lahat pa talaga all original from Toyota. And even here makikita nyo sa headlights niya, doon itong mga plastic cover dito, buong buo po siya, wala po siyang basag. And itong mga itong frame niya buong buo rin. So ibig sabihin wala siyang indications, walang signs na nabangga yung sasakyan or any accident na damage itong front na to. Kaya makikita nyo po, yan o, buong buo po siya, kompleto pa yung kahit yung mga screw niya, yung mga plastic screw. So wala talagang damage. Alright? So tara, pasok na tayo sa loob. So makikita nyo, yan, depress brake and then start engine. So sa pag-start ng engine, again, since keyless po siya, wala kang sususian, basta hawak mo yung susi dito sa loob. All you have to do is to press this engine start. Yan. Okay, start na tayo. And of course, aircon. Yan na. Sobrang sarap, sobrang lamig ng aircon. And yun. So, kung natatandaan nyo yung na-feature natin na 4x2 na Toyota Fortuner, halos same ang design dito sa interior. Meron lang nga lang talaga siya kaibahan na control since this is a 4x4 automatic transmission. Okay, so start tayo sa dashboard. So dito sa dashboard, makikita nyo po silver, black plastic, brown leather, and black leather. Yan po siya. So ito, black plastic po ito. Ito. And this one, naka-leather po siya, soft leather po siya. Same here. So, malambot po siya ng leather. And kung makikita nyo dito, again, meron din siyang Fortuner na button. And gold stitch dyan. Yan. Sa exterior niya, halos the same dun sa 4x2 engine natin. 4x2 na Fortuner natin na 2016 model. Same ang exterior niya. Pero yung aircon control niya, ito kasi yan po, may mga button na siya, digital siya, unlike dun sa kabila na iniikot siya manually. Okay, and dito sa baba ng aircon control, dito nyo po makikita yung control naman sa pag-shift ng 4x4. And yan o, naka 4x2, 4x4, and low 4x4. 4x2 lang tayo. So, that's it. And of course, dito naman sa steering wheel niya, makikita nyo the same, may mga controls din dito. Then meron po itong paddle shifter. So ang paddle shifter niya, unlike dun sa Fortuner natin na 4x2, black ang kulay. So ito po, naka-silver siya. Silver yung kulay ng paddle shifter niya. So ang paddle shifter, ito yung ginagamit kapag magma-manual ka. Yan, pwede mo yan gamitin ng paddle shifter. Kung hindi ka naman dyan sanay sa paddle shifter, pwede naman dito, plus and minus. Alright? So, another thing na kaibahan, ito po, naka-wooden wooden design to. A wooden color, and of course, meron din siyang eco mode, and meron din siyang power mode. So, ito pa pala, kapag yan po, kapag nag 4x4 ka, makikita mo merong indicator dito na naka-on yung 4x4 mo. Okay. So, all buttons here are also working. Yan po. Volume. Magsaselect ka. Lahat po yan working. So, na-try na po namin yan. And one more thing. Dito, kung nasanay ka sa dalawang control lang, meron dito sa wiper, and ito naman sa signal light, makikita mo meron pang extra dito sa baba. So parang kung may imagine mo kung meron kang 5 daliri, merong sumobra na isa. Ano ang tawag nun? So ito po yun, meron siyang cruise control dito. Andito yung cruise control niya. So ayan, pag mag-on ka ng cruise control mo, pag
mag-add ka or magbabawas ka yan, magka-cancel ka. Alright, so yan yung cruise control niya. Then, ano pa ba? Atras tayo. Ito pa. Sa control dito, makikita nyo, of course, naka-central lock yan, syempre naman. Yan po. Naka-central lock. Side mirror, nagpo-fold yan, automatic. And syempre may control din po yan. So nagagala po yan ng side mirror. The same dun sa kabila. Yan. Okay? And also, may lock sa windows. And kung makikita nyo, ito, lahat na power windows niya, lahat front and back, meron siyang letter A. Ibig sabihin lahat po yan automatic. Usually, ang kadalasan na automatic lang yung driver side, pero ito lahat po siya. Yan po. Yan. The same din sa kabila. Yan. Hindi ko na po hinahawakan. Yan. Binibitawan ko na po siya. So, automatic po siya. Okay. Again, sa iba, ang automatic control sa driver lang. Pero ito, lahat na windows niya naka-automatic din. So, even dyan sa button niya dyan, automatic din po siya. Lahat po yun. And also makikita nyo dito sa pinto niya, combination din po siya ng black, chrome, black, silver, chrome, and brown leather po ito. Leather po ito hindi po ito cloth or hindi ito fiber. So leather po talaga siya, and ito po plastic. Okay. So sa steering wheel naman siya, sa steering wheel niya, combination naman siya ng wooden material, and ito po na leather niya. So medyo napupudpud na rin yung leather, nababaklas na rin yung leather niya. Okay? But then still in good condition. Dito we have here speaker. May maliit na speaker. Ang maganda dito kasi naka-highlight din siya ng chrome or silver na color. Ganon din po sa kabila. Okay. And of course, naka-airbag din ito sa driver side, passenger side, meron pa dito, meron pa doon, and ganon din po sa likod. Dito, paano ba ako ang bagal kasi mag-recline nito. So ito, aabutin ko siya. Ito, airbag pa ito dito. Ayan. Ganon din po doon sa kabila. Naka-airbag din siya. Okay. Handbrake niya, parang traditional handbrake, kasi ang alam ko yung iba, yung ano na, powered, ano na yun, tawag doon, parang ganito na, digital na siya, parang ganyan, pag handbrake. Pero ako, para sa akin, mas tiwala pa rin ako sa ganito. And of course, armrest niya, naka-leather, soft leather yung armrest niya, and yan. Okay. So, ano pa ba? USB port, auxiliary port, and what else? That's it. Lights. Ano, working siya properly. Lalagyan ng shades. Ito, yan, ito pag ina-slide mo to, nag-open yung lights. Ganun din yata dito sa kabila. Yan, pag ina-slide mo siya, automatic nag-open yung light. Pag close mo, mag-off din siya. Okay. Then, nakikita nyo, naka-dashcam na rin to. I think, parang hindi ito F11. Yes. Hindi yan QCY. Ay, hindi ito QCY. Hindi rin siya QCY. Pero halos same yung design niya. Alright. So, that's it dito sa front. And, papakita ko sa inyo ang upuan niya. Yan. Actually, ito lang nagpapapangit dito yung cover niya. So, pwede nyo naman ito tanggalin if ever mabibili nyo po ito. Kasi makikita nyo, naka brown leather seats po siya. Yan o, brown na brown. Ganon din po dyan sa passenger seat. So, same color ito. Itong upuan niya, same color dito. Yan. Alright? So, sa mattings niya, aftermarket na rubber. So, pero still ang original ng mattings niya andito pa rin, Fortuner. And ganun din sa pangilalim. Ayan po, hindi pa po siya ganun kadamage. So, ibig sabihin, hindi siya gaanong gamit. Alright. So,
So check tayo sa likod. Kung comfortable sa likod. Ah, may airbag pa pala to dito, oh. Ano? Airbag pa to. Check mo rin nga dyan sa'yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meron din dyan. 8. 8 airbags. Alright. So dito sa likod, meron ka na rin control dito ng fan. Check this out. Ayan, no? Ayan. So lalakas din dito. Maliban sa control doon, pwede ka rin mag-control dito ng fan. So ang hawak nito, itong 4 lang na vent. 1, 2, 3, 4. So para lang po ito dito sa likod. So lights na all working. Ang ceiling niya medyo may konting dumi lang, pero very easy na lang yan. And of course meron ka rin dito charger port 12 volts. And ito, meron ka ditong armrest. Ito karamihan ng mga armrest meron dito lalagyan ng bottle, pero ito wala kasi andito siya, oh. Yan. So andito yung lalagyan ng juice or kung ano man nilalagay mo. Okay? So natatago siya. So ito armrest lang talaga to. Alright. Leather seats are still good. Sobrang ganda pa. Wala pang punit, wala pang damages. Ang mattings niya, of course, andyan din yung original mattings niya. Yan po. Andyan yung original mattings ng Fortuner. So naka-cover lang nito. At least nakaka-protect pa ito. Alright? So dito naman, pwede mo ito i-fold. Paano ba ito? Pwede ito i-fold, di ba? Yan. So, yan po para mag-giveaway ng mga papasok sa likod. So, pwede nyo dito. Para mas makakapasok dito yung pasahero mo sa likod. Check na lang natin doon sa sa kabila. Close mo na. So dito sa likod niya makikita nyo, meron siyang deep dish matting. Ano? Pero yung sa ilalim niya sobrang ganda pa, wala pa yan damage, as in sobrang linis. And of course, andito rin yung lalagyan niya ng tools. Meron din dito charger port kung kailangan mo. So ito, madalas kung nagpipiknik kayo, dito kayo sasakay or dito kayo maupo. Kung kailangan mo mag-charge, so mayroon kang charger port dito. And here, yan. So ito, para mas bigyan ka ng mas malaking space. And ito naman, meron kang light dito and meron kang aircon vent dyan. And also the seat, ano nga tawag dyan? Seat belt. Seat belt for yan sa third row. So meron na rin siyang handle dyan. So that's it. Sobrang linis, sobrang ganda, sobrang daming features na meron ang 4x4 na ito. Okay? So, ano pa ba? Test drive. Tara, test drive tayo. So kahapon, actually nagbiyahe kami ng medyo malayo-layo sana. Ito po yung gamit namin. Kaso po, hindi nila ako pinagbigyan na mag-drive. Ayaw nila na mag-drive ako. So, hindi ko to nasubukan. Ngayon, ako mag-drive dito. Yeah, iti-try natin sa highway. Magpo 4x4 tayo, magpo 4x2 tayo. Hanap tayo, baka sakaling merong off-road.
Kasi yung pinagtitest driver natin, hindi ko sure kung open pa. Kasi parang isinara na. Pero titingnan pa rin natin. Alright, so highway muna tayo. Naka 4x2. Naka 4x4 tayo. Iba talaga yung power ng 4x4. Parang since parehas front and back gumagana, parang sa sobrang hataw mo nag-skid yung skid bang tawag doon, yung gulong niya sa likod. So sa sobrang power niya, so madalas ginagamit lang naman ang 4x4 kapag mga nasa off-road talaga at medyo heavy workload or mabigat yung dala ng sasakyan. So madalas yun yung ginagamit. Pero kung lagi ka lang naman highway driving, city driving, hindi mo naman na kailangan mag 4x4. So off-road driving lang talaga yan. Ito pa pala, next week, abangan nyo, meron kaming ganyan, no? FJ Cruiser. Yan. So mag-review tayo ng ganyan next week. And syempre, ibibenta rin po natin yon. Kaya kung mayroon po naghanap sa inyo ng ganon, abangan nyo na po yun next week. So, base sa kwento ni Onyx and ni Paps na nag-drive nito, kapag tumatakbo na daw siya ng 90 to 100, nagwi-wiggle siya. So gusto natin yan subukan, gusto natin ma-experience, kasi ako po tulog ako sa biyahe. So ito tayo, 60, 70, 90. Ito yun. Yan. Oh, marami. Ito siya. Nakita ba nila yan? Pero pag nag-brake wala siya, hindi siya nag-vibrate. Pero pag tumatakbo ka mga 90 to 100, mararamdaman mo nag-wiggle na siya. Now, yun yung madalas na problema kapag upgraded yung mags. Madalas talaga yan. Ilang beses na ako naka-experience ng ganyan, maliliit, malalaking sasakyan kapag upgraded yung mags, tsaka hindi siya naka-align properly, talagang malakas yung wiggle niya. So, yun yung pwedeng isang cause niya. Maliban dyan, pwedeng yung gulong mo may problema, pero kapag may problema ang gulong mo, kahit mabagal ka, mararamdaman mo yung ikot ng gulong niya. Parang hindi normal, parang oblong siya. Pero ito, kapag mabagal ka, wala kang mararamdaman, parang normal na normal siya. Ibig sabihin, baka hindi possible, hindi sa gulong yung defect niya. So possible nga talaga sa alignment. I-check natin yung manibela kung properly aligned ba siya. Kasi kung hindi properly aligned yung manibela, posible talaga, malaki yung chance na sa alignment yun dito. Check natin ha. Kasi dati meron kaming Montero, ganito rin yung naging problema. Upgraded din yung mags niya, nagwi-wiggle talaga siya ng ganito, tumatakbo lang mga 80 to 100, nagwi-wiggle talaga siya ganito. So ang ginawa namin, pina-align namin. After na ma-align, okay na siya. Pero still, hindi lang alignment ang pwedeng maging cause, marami pa rin siya. Tingnan mo, nasa flat surface tayo, flat na kalsada tayo, pero yung gulong niya hindi mo marinig na na parang gumaganyan. Ibig sabihin normal yung pagkabilog niya. Yan. So possible lang talaga sa alignment. Kasi tabingi nga yung manibela niya, tingnan mo. Yung normal niya, yun
ito straight ang takbo niyan, pero ang manibela niya tabingi. So possible talaga wheel alignment. Sabi rin ng aming mekaniko, posible din na mag-cause niyan yung stabilizer ba yun? Basta yun yung sabi ng mekaniko namin, posible rin daw ang stabilizer, hindi ganon kahigpit. So isa rin yun sa titingnan. Pero kapag ganito, minor issues lang to, hindi to malaking problema. Kaya if ever magustuhan nyo to, subukan nyo pa rin i-test drive. Kasi ito, masisettle natin to, madali lang to masettle. Yan, tabing yung manibela niya eh. So pag nagbe-brake ka, wala din naman siyang vibration, ano, ibig sabihin normal yung rotor disc niya. So hindi yun yung problema. Pero parang ang suspension nito, hindi na kasi original yung suspension nito, kasi parang pinalift na to, pero parang sobrang tigas ng suspension niya. Yan, no? Pero hindi naman parehas sa Hilux. Mas matagtag pa rin naman ng Hilux. 4x4 tayo. Tapos low. Iba talaga ang power ng 4x4. Okay tayo. So wala naman siyang log, wala naman kalambag. Yun nga lang, matigas ang kanyang suspension, kaya ramdam mo talaga. Pero sa ilalim niya, wala siyang wala maririnig na kalabog o kalambag. Alright, so ang sarap. Ang sarap. Sure ba? Ang sarap. Ang sarap niya gamitin. Siguro lalo kung yung dinadaanan mo yung talagang maputik talaga, no? May tubig. May tubig, talagang putik talaga siya. Hindi po ako nagmumura, putik po sa amin yung ano. Ano ang putik sa atin? Putik ba sa kanila? Ay, putik. Lapok. Lapok sa amin pala. Putik pa maganda. Yung putik kasi dito sa amin, mura yan. Perdong lapok. Yun, putik. Yung mud. Ayan, mas maganda sana yun. Pero so far, yun sa suspension, medyo matigas-tigas nga lang siya. Dahil nga siguro sa in-upgrade siya and nilift siya. Pero mas comfortable pa rin naman siya. Mas comfortable pa rin naman siya kung ikukumpara mo sa pickup na Hilux. Then sa handling niya, kahit naka-offroad ka, sobrang stable siya. Ang ganda.
Yun nga lang, ang nakita lang natin na problema dito kapag tumatakbo ka ng mga 80 to 90, yun na nagwi-wiggle na siya. So, isa-suggest na lang natin yun. And ipapacheck na lang natin yun if ever. Right? Basta promise yan bago namin i-release yung sasakyan, okay na yun na nagwi-wiggle. So, pag-usapan natin yung price ng sasakyan. So, kailangan natin tumigil. At maraming salamat sa nag-remind na bawal po mag-cellphone while driving. Actually po kasi si Onyx yung nagsabi na. Uy, bulat eh. So yun, ang price po natin nito is ito. So asking price, so nag-check na po ako nito sa marketplace. So karamihan po ng 2017 model na automatic transmission and 4x4 at pearl white, ang nakikita ko po na presyo, meron pong 1.350, mayroong 1.380, mayroong 1.390 at mayroon pang 1.4. So ayun po, all stock pa po siya. Ngayon, ito na sa amin po, ang asking price nito is 1,350,000. 2017 model, ang odometer niya is 38,258 lang. And marami na siyang ginawang upgrades. Ito, naka-dashcam na. Ang mags niya upgraded na. May mga chrome garnish na siya. And yung stepboard niya upgraded na. Yung mags niya upgraded na. Sa mags pa lang, yun nga, nasa 80 to 100,000 na to. So sabihin na lang natin, nag-depreciate na yung value niya. Sabihin na lang natin, nasa 60,000 or 50,000 lang yan. But still, sobrang ganda ng bags mo. Sobrang gwapo. Okay. So, ang all-in down payment nito, kung gusto nyo po ipasok sa financing, is 490,600. So, base po yan sa 30% of the amount ng sasakyan. So, 30% po yan plus the processing fee and transfer of ownership. So, actually, itong 490,600 down payment, processing fee, and transfer fee, sigurado po i-require na po kayo nito ng Asia Link ng comprehensive insurance. But since labas na po yun sa amin, ang comprehensive insurance, baka po sa Asia Link na po kayo magbabayad nun. Okay? So, separate na po yun dun sa 490,600. So, sa monthly amortization naman, kung 1 year mo lang siya babayaran, 91,035 pesos. Kung 2 years naman is 51,660. Kung 3 years is 38,535. And for 4 years is 31,972. So, that's it. Kung interested po kayo dito sa sasakyan na to, tawag na po agad kayo sa aming official number or visit po kayo sa aming Facebook page or tawag po kayo or visit po kayo dito sa aming office sa Sorsogon City. Tara na! Pasyal na kayo sa Sorsogon City. It's more fun. It's more fun in Sorsogon City. So, bisita po kayo dito at pag nagbisita po kayo dito, hanapin nyo rin po kami para magkita-kita rin po tayo. Okay? So, visit nyo rin po yung TikTok account namin. I-search lang po yung Bicol Auto Search. So, pinifeature po namin doon ang iba't ibang tourist spots dito sa Sorsogon City na pwede nyo po pasyalan at pwede nyo po bisitahin kapag pupunta kayo dito. Alright? So that's it for this video. Thank you very much for watching. Have a nice day. God bless and keep safe.